this po ating beloved co-preacher, Brother John. And everybody shout, praise the Lord. Tayo pong natin tumalangin sa mabait na Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Our gracious Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, once again we give all the glory, honor, and worship unto thy name, O God. You are great, O God. You are worthy to be praised. Thank you so much for abundant blessing you bestow upon us, financially, materially, and most especially spiritually, to the leading prayer of our dearly beloved Honorable Pastor, Willie Strada Almeida, and the beloved children. Lord, we ask you to please forgive our shortcomings. Cleanse us, O God, from all unrighteousness. Help me to bring forth thy message, O Lord. And by the power of darkness, remove all hindrance, doubts, unbelief, confusion. We command you to cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mga minamahal. Purihin po ating dakilang Diyos. At tayo po na po ay dadako na po sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Amen. Kindly mga minamahal, ulat higit sa lahat, the first and foremost, the highest greeting of praise, worship, thanksgiving, glory, honor, and majesty belongs to the Most High God, our loving Creator, our dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to the man of God, the prophet of God, our dearly beloved Honorable Pastor Willie Strada Almeida, and our beloved Honorable Pastor Lina Almeida. Praise the Lord. We cherish the blessed teachings and preachings of our dearly beloved Honorable Evangelist Willie Strada Almeida, and beloved Honorable Pastor Lina Almeida, and greetings also to the beloved Almeida family. At sa ating lahat narito, magandang umaga. Purihin ating mabait na Diyos. Amen. Tayo po mga minamahal ay makinig na salita ng Diyos sa umagang ito. Kindly open your Bible from the book of 1 Chronicles chapter 28 verse 9. 1 Chronicles chapter 28 verse 9. Reading from the book of 1 Chronicles chapter 28 verse 9. Amen. Praise God. Hallelujah. Thou Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart, with a willing mind. For the Lord searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thought. If thou seek him, he will be found of thee, but if thou forsake him, he will cast thee off forever. Praise the Lord. Ang unang aklat ng mga kronika, kabanatang 28, talatang 9. At ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusupungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Isa pong malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito, mga minamahal, ito tinatawag na mga minamahal na knowing God. Everybody say, amen. Itong sabi ng panalakasulatan kay ni Solomon, mga minamahal ni Haring David kay Solomon, bago siya pumanaw, ang sabi po ng panalakasulatan sa ating nabasa, na kilalanin mong Diyos, everybody say, amen. Kilalanin mong Diyos ng iyong mga magulang at paglingkuran mo ang Diyos. Serve the Lord and know God, serve God and seek Him. Everybody say amen. Ito po mga minamahal ang ibinabilin ni Haring David kay Solomon bago siya pumanaw. Nang sabi niya kay Solomon, Solomon anak, kilalanin mo ang Diyos. Everybody say amen. Kilalanin mo ang Diyos ng iyong mga magulang at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Sapagkat, sabi po niya mga minamahal, kung hanapin mo ang Diyos, masumpungan mo siya. Sabalit kung itakwil mo ang Diyos, itakwil ka rin ng Diyos. Amen. So mga minamahal, ito pong ating pag-aaral sa umagang ito. Napakalaga sa bawat isa sa atin na kilala natin ng Diyos. Amen.
magkaroon tayo ng tinatawag na spiritual knowledge. Amen. Pag sinabi mong spiritual knowledge, mga minamahal, ito po ang sinabi ng Biblia. Pakibasa mo natin ang Jeremiah chapter 9, verse 23 up to 24. Bago natin ituloy, Jeremiah. From the book of Jeremiah chapter 9, verse 23 up to 24. Sige po. Praise the Lord. Reading from the book of the prophet Jeremiah, chapter 9, verses 23 and 24. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches. Verse 24, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in these things I delight, saith the Lord. Dito po sa aklat po ni Propeta Jeremias 9, ang talata po ay 23 hanggang 24. Dito po sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ng pantas na kanyang karunungan o magmapuri man ang kapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Kundi magmapuri sa ganito ang kaluwalhati ng kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat mga bagay na ito ay nalulugod ako. Isa pong malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Amen. So ulitin ko po mga minamahal, praise the Lord, tatlong bagay ang inabilin ni Haring David kay Solomon na kanyang anak bago siya pumanaw. Ang sabi niya, kilalanin mo ang Diyos. Amen. Kilalanin mo ang Diyos. Pag sinabing kilalanin mo ang Diyos, magkaroon ka ng spiritual knowledge about Him. Amen. Remember, brothers and sisters, the condition of man outside of Christ is depraved, wicked, without spiritual and eternal life. Amen. The condition of man outside of Christ is tinatawag na blinded, spiritual blinded to the reality of their lost and perishing condition. Amen. Pag hindi mo kilala ang Diyos, ito ang katayuan ng tao. Amen. Kaya mga tao, mga minamahal, hindi natin sila mag-blame sapagkat sila po ay ignorante sa katwiran ng Diyos. Amen. Hindi nila kilala ang Diyos ng lubusan sa kanilang buhay. Amen. Kaya ang sabi po ng Biblia, this is the condition of man outside of Christ, is tinatawag na enslaved by the power of darkness. Amen. He is blinded, spiritual blinded to the reality of their lost and perishing condition and to the truth of the gospel. Hindi nila kilala ang Diyos, hindi nila naunawaan ang kahatulan ng Diyos. Amen. Ang ibig sabihin ng mga minamahal na kilalanin mo ang Diyos, magkaroon tayo ng spiritual knowledge. We must not boast in worldly knowledge, human ability, or earthly riches. Wala palang dapat ipagmalaki ang tao sa harap ng Diyos. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, hindi natin pwedeng ipagmapuri yung ating kayamanan, yung ating karunungan sa daigdig na ito. Amen. Kundi pagkos sabi po ng Biblia, kundi magpapuri sa ganito ang lumalulhati na kanyang naunawa at kanyang nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran. Amen. Ito ang tinatawag na spiritual knowledge about God. Amen. Magkaroon ka ng spiritual knowledge sa Diyos, na ang Diyos mo minamahal, sabi po ng Biblia, na sabi ng banal na kasulatan, He knoweth judgment and righteousness in the earth. Amen. For these things I delight, said the Lord. Amen. So ulitin ko po mga minamahal, we must not boast in worldly knowledge, human ability, or earthly riches. Instead, we must exalt and rejoice only in our personal relationship with the Lord and His grace. Amen. Which enable us to live righteously. Every shout, praise the Lord. So pag tayo nagpapasalamat sa Diyos, hindi tayo nagmamapuri, nagbibigay ng patuto dito para iayak kung anong meron tayo noon, anong kabilidad natin noon. Tayo nagtumatayo rito, nagpapasalamat sapagkat pinago ng Diyos ang ating buhay.
Tinuruan tayo ng Diyos na kumilala sa Kanya. Amen. Naunawa natin ang kahatulan ng Diyos nung araw. Hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, mga minamahal. Tayo po'y alipin ng kasalanan, alipin ng bisyo, mga minamahal. Subalit ngayon, nilululahati natin ng Diyos, nagbago ng ating buhay. Everybody say amen. Kinikilala natin ng Diyos ngayon, mga minamahal, sinasamba natin ng Diyos. Yun ang sinasabi niya ni Haring David kay Solomon na kilalanin mo ang Diyos. Magkaroon ka ng personal at tinatawag na knowledge about Him and His ways and His word. Amen. Yun po sinasabi ng Biblia, kilalanin mong Diyos. So napakapalad natin ngayon, mga minamahal, tayong lahat ay kumikilala sa ating dakilang Diyos. Kinikilala natin ang Diyos natin pinaglilingkuran na sa pinagmumulan lahat ng mabuting bagay. Narito tayo ngayon dahil sa kahabagan ng Diyos, pinagpala, tininig ang ating panalangin. Dahil may Diyos na nagmamahal sa atin, dahil kinilala natin ang mahal na Panginoon, kikilalanin din tayo ng ating mahal na Panginoon. Panahon na pagsubok, panahon na kailangan mo ang tulong galing sa Diyos, hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang kamay. Nandoon ang mahabaging mapagpalang kamay ng Diyos, inabot tayo ng kapangyarihan ng ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ito ang sabi ng Biblia, kilalanin mo ang Diyos. So sa ating buhay, mga minamahal, napakalaga na tayo kumilala lagi sa mahal na Panginoon. Wala tayong dapat palang ipagmalaki sa daigdig na ito. Amen. Wala tayong dapat magmapuri anuman meron tayo ngayon. Itong lahat ay galing sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan, for every perfect gift is from above. Lahat ng mabuting bagay, lahat ng bagay nating tinatamasa ngayon, galing lahat sa mahal na Panginoon. Anong meron tayo ngayon, ang katayuan din natin ngayon sa daigdig na ito, ito'y galing sa Diyos. Kilalanin mo lahat ito'y galing sa Panginoon. Kilalanin mo ang pinagmumulan lahat ng bagay na ito ang Diyos. Sapagkat kung hindi ibinigay ng Diyos, wala tayo. Everybody shout, praise the Lord. Marahil ang iba sa atin ay nasa hukay na, nasa libingan na, mga minamahal. Subalit dahil sa kahabagan ng Diyos, narito tayo, pinagpapala, iniingatan ng ating mabait na Diyos. Everybody say amen. So, kilalanin natin ng Diyos, mga minamahal. Pangalawa, serve God. Hebrew chapter 12, verse 28, kindly. Amen. Praise the Lord. A reading from the book of Hebrews, chapter 12, verse 28. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Praise the Lord. Sa mga Hebreo, Kabanatang 12, talatang 28. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan sa paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Isa pong malakas na praise the Lord, mga minamahal. Sabi ng Biblia, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved. So let us have grace. Amen. Whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Everybody say amen. So ito pong sinabi ng banal na kasulatan na serve the Lord. Una mga minamahal, tayo po ay kinabagan ng Diyos. Wherefore, pag sinabing wherefore, kaya nga, amen. Kaya nga, tumanggap tayo ng kaharian na hindi magkikilos. Sabi po ng banal na kasulatan, magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Tatlong bagay, amen. Una mga minamahal, sabi po ng Biblia, whereby we may serve God acceptably. Paglingkuran mo ang Diyos ng katanggap-tanggap na paglilingkod. Nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay, amen. Open sa Diyos ang lahat ng bagay, mga minamahal. Ito ang ating pagkatatandaan habang tayo naglilingkod sa Diyos. Serve the Lord acceptably. Paglingkuran mo ang Diyos na yung kinikilala ng buong katapatan, katanggap-tanggap na paglilingkod ang ibigay mo sa Diyos. Ang ialay mo sa Diyos na paglilingkod, yung katanggap-tanggap na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon.
Lahat tayo mga minamahal, kinakailangan maghandog sa Diyos ng katanggap-tanggap na paglilingkod. Amen. Yung pagkatanggap-tanggap na paglilingkod ang ibigay natin sa mahal na Panginoon. The best na paglilingkod ang ibigay mo sa Diyos. Saan ka man tinawag ng mahal na Panginoon, gawin mo na katanggap-tanggap ang lahat ng ginagawa mo para sa kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. With reverence, buong paggalang, ever say, amen. Buong paggalang na yan, ibigay paglingkuran mo ang Diyos with all reverence. Buong paggalang, mga minamahal. Hindi po mga minamahal, pakunyari, kundi buong paggalang na kinikilala mo ang Diyos na tumawag sa iyo. Buong paggalang na paglingkuran mo ang mahal na Panginoon. Ever say, amen. With reverence and godly fear, maka Diyos na takot. Ever say, amen. Yung natatman, meron kang takot sa Kanya. Natatakot ka sa mahal na Panginoon sapagkat nagpakita ng kagandahan lubang Diyos sa buhay mo. Ever say, amen. Yung tinatawag na reverent, mga minamapaggalang, buong tinatawag na godly fear, mga minamahal. Yun ang kinakailangan ibigay mo sa Diyos, paglilingkod na may maka-Diyos. Godly fear, buong takot ka nanginginig, ever say, amen. Yun ang paglilingkod na ibigay natin sa mahal na Panginoon. Hindi man tayo magsama-samang mga minamahal, subalit ang mga salita ng Diyos natin na papakinggan, ito ang maging guide natin habang tayo napupuhay sa daigdig na ito. Ever say, amen. Magkaroon ka ng takot sa Diyos, buong paggalang. Ibigay mo sa Diyos ang makatakot na paggalang. Ever say, amen. Yan ang kinakailangan ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Para light na tayo pagpapalain ng Diyos, itataas ka ng mahal na Panginoon, sasamahan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Ever say, amen. Saan ka man tumungo, nandiyan ang patnubay ng Diyos sa buhay mo. Nandiyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Lahat ng iyong kahilingan, mamnalak, nakikita ng Diyos. Ipakita ng Diyos ang kanyang kagandaang loob sa bawat isa atin. At sasabihin mo, His mercy endureth forever. Ever say, amen. Ever say, praise the Lord. Kung basahin natin mga minamahalang book of Psalm, chapter 136, the whole chapter. Basahin niyo ang buong chapter ng Psalm chapter 136 sa inyong mga bahay. Lagi nakalagay dyan, His mercy endureth forever. Ever say, amen. For His mercy endureth forever. God is mercy is the everlasting love, mga minamahal. Ever say, amen. That keep His covenant. Ever say, praise the Lord. His mercy endureth forever. Dahil mayaman ang kahabagan ng Diyos sa buhay natin, sabihin natin, His mercy endureth. Basahin nyo sa inyong mga tahanan, the whole chapter of Psalm, chapter 136, mga minamahal. Lagi nakalagay dyan, His mercy endureth forever. Ang kahabagan ng Diyos ay magpasawalang hanggan. Palapakan natin ng malakas ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Yan ang Diyos na nagpakilala sa atin. Yan ang Diyos natin pinaglilingkuran ngayon. Everybody say, amen. Yan ang Diyos na tumawag sa atin. Ang Diyos na nasa banal na kasulatan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Meshach, ni Abednego, ang Diyos ng mga propeta at mga banal, mga apostoles, ang Diyos ng ating beloved pastor na nagligtas sa talipaw sa hulo-sulo, ang Diyos na umiingat, nag-iingat sa atin. Yan ang Diyos sapagkat ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang kaawaan ay magpasawalang hanggan. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. So serve the Lord. Ever say amen. Ang pangatlo, sabi niya, mga minamahal, seek the Lord. Hanapin mo ang Panginoon. Ibig sabihin ng paghahanap sa Diyos. Ito po mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan from the book of 2 Chronicles, chapter 14, verse 4. Kindly pakibasa natin ang 2 Chronicles, chapter 14, verse 4. Praise the Lord. Reading from the second book of Chronicles, chapter 14, verse 4. And commanded Judah to seek the Lord God of their fathers and to do the law and the commandment. Amen. Ito po sa ikalawang kronika, 14, ang talata po ay 4. At inutos sa Judah na hanapin ang Panginoon ng Diyos ng kanilang mga magulang at tuparin ang kautusan at ang utos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ano ibig sabihin, mga minana, seek the Lord? Hanapin mo ang Panginoon.
Sa banal na kasulatan, mga minamahal, marami nating mababasa, seek the Lord while He may be found. Seek the Lord because God is not far. Ever say amen, God is near. Hanapin mo ang Diyos sapagkat hindi malayo ang Diyos. Ever say amen. Ang sabi po ng banal na kasulatan, seeking the Lord is essential for any reformation and revival. Ever say amen. Kailangan natin hanapin ang Diyos sa lahat ng anggulo ng ating buhay. It's essential for reformation and revival. Kung ikay nanulupaypay, kung ikay nanlalamig, hanapin mo ang Diyos. Ever say amen. Kung ikay nasa problema, hanapin mo ang Diyos. Amen. Ako'y naiiyak, mga minamahal, kapag nakita ko kayo, mga minamahal kapatiran, kalong-kalong niyo yung mga anak sa ganitong lamig. Pinipilit niyong dumalo sa gawain, mga minamahal, talagang balot na balot kayo. Na talagang hindi ko mapigilan ang aking luha, mga minamahal. Nakikita ko ang inyong paghahanap sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bagamat meron kayong mabigat na mga dinadalang mga problema minsan sa inyong buhay, subalit hinahanap niyo ang mahal na Panginoon. Hallelujah. At ang sabi ng Biblia, those who seek the Lord, mga minamahal, He promised, mga minamahal, those who seek Him, He promised to give rest and peace. Everybody say, praise the Lord. Those who seek the Lord, we promise, mga minamahal, to experience the presence of the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pag hinanap natin ang mahal na Panginoon, hindi malayo pa lang Diyos. Napakalapit lang ng mahal na Panginoon. Pag nakita ng Diyos ang iyong puso, gusto mong maglingkod sa mahal na Panginoon. Pag nakita ng Diyos, kahit kalong-kalong mo yung 3 anak, dadalhin mo sa bahay-sambahan para sumamba sa mahal na Panginoon. Pag-akbang mo palang galing sa inyong mga tahanan, nandiyan na ang mata ng Diyos na nakatingin sa inyo. Everybody shout, praise the Lord. Nakita na ng mahal na Panginoon ang iyong desire ng iyong puso na gusto magpapurihan ng ating mahal na Panginoon. Nakita ng Diyos ang desire ng iyong puso na iniibig mo ang Diyos. Hallelujah. Gusto mong hanapin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi po na banal na kasulatan, mga minamahal, it is essential for any reformation and revival. Kung tayo may misay nalulupay-pay, may problema tayo, huwag mo sabihin, huwag kang dadalo, kundi sabihin mo, dumalo ka dahil nandoon ang Diyos. Everybody say amen. Huwag mo sabihin ay kay titigil, ang sasabihin mo, dadalo ka dahil nandoon ang presensya ng Diyos. Nandoon ang Diyos na nagpapalakas sa atin. Everybody say amen. Ng Diyos ang matay uhugot ng lakas sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating pinunta rito ang Diyos. Everybody say amen. Ang ating tinagpuan dito, mga minamahal, ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung tayo po nasa mga problema, kagaya sa panahon ni Haring David, mga minamahal, nang siya'y dumating sa matinding pagsubok si Haring David, anong ginawa ni Haring David, mga minamahal? Ang sabi ng banal na kasulatan, David strengthened himself in the Lord is God. Ever say amen. So ang sabi ng Biblia, David strengthened himself in the Lord is God. Si David, mga minamahal, inanap niya ang Diyos sapagkat ang kalakasan niya ang sa Diyos. Siya ang ating lakas. Ever say amen. Kung tayo nanulupay, may mga problema tayo sa inyong mga tahanan, sa inyong trabaho, anumang klaseng problema hinaharap ninyo, hanapin natin ang Diyos sapagkat ang lahat ng makasumpong sa Diyos. Sabi ng Biblia, magkaroon ng kapayapaan, palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, seeking the Lord involves turning to the Lord with the whole heart and in fervent prayer. Isaiah 55 verse 6. Kindly. Praise God. Reading from the book of Isaiah chapter 55 verse 6. Seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near. Isaiah, kabanatang 55, talatang 6. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Ever say amen. So ulitin ko po, mga minamahal, in seeking the Lord involves, una, mga minamahal, turning the Lord in a whole heart and in fervent prayer. Ever say amen. In buong puso, maningas na panalangin, hanapin mo ang Diyos. Kapag ikay lumuhod, mga minamahal, masumpungan mo ang
mahal na Panginoon. Ever Amen. In fervent prayer, after another thing, mga minamahal, hungering and thirsting, mga minamahal, for righteousness and God's presence. Ever Amen. Uhaw ka sa presensya ng Diyos. Kapag uhaw ka sa presensya ng Diyos, mga minamahal, masumpungan mo ang Diyos. Ever Amen. Nung nandun ako sa dako ng Qatar, mga minamahal, ulitin ko po, nung nandun ako sa Qatar, alam niyo po mga minamahal, minsan meron dumating doon isang kapatiran, mga minamahal, talagang pagluhod pa lang niya, mga minauna na siya sa gawain, mga habang siya ay nakaluhod, grabe, ang iyak ng iyak sa presensya ng Diyos. Nung aking mapagalaman, mga minamahal, 2 oras pala siya maglalakad sa disyerto. Sapagkat yung kanilang accommodation, mga nasa sa gitna ng disyerto, maglalakad siya ng 2 oras, sobrang init, grabe ang humid, mga minamahal. Pupunta sa the highway, antay siya ng bus, pupunta sa gawain. Ganon ang ginagawa niya, mga minamahal, sa disyerto, siya naglalakad. Pero pagdating niya sa panabahay, sambahan, daman-daman niya ang presensya ng mahal na Panginoon. Seeking the Lord with all of you, with all our heart and in fervent prayer. Mga minamahal, huwag tayong magsawa sa pananalangin. Ang Diyos hindi bumabigo sa ating mga dalangin. Ever Amen. Ang ating mga prayers, mga minamahal, bagamat minsan nakalimutan na natin, pero ang Diyos kailanman hindi nakalimutan ang ating mga dalangin. Ever shout, praise the Lord. Ito'y totoong dumidinig ang Diyos sa ating mga prayers. Amen. Maalala ko na sa dako ng Cebu. Nung ma-assign kami ng Cebu 1991, crusade. First time kong sumakay ng barko. First time kong pumunta ng Visayas. Ang sabi ko, ako ay nasa barko, sabi ko, mahal na Panginoon, kami ang first spot sa crusade. Sabi ko sa mahal na Panginoon, sana po makita ko yung uncle ko doon sa Cebu, sa Ormoc. Yung Ormoc, ibang island, Leyte na yun. So mga minamahal, yung prayer ko, mahal na sana makita kami ng uncle ko. Alam niyo po mga minamahal, yun ang prayer ko. Pagdating namin sa Cebu, sounding na kami. Hindi ko alam ang lugar ng Cebu. Mga bigay kami ng leaflets. Sige, maghapon kami nabigay ng leaflets na sounding. Alam niyo po mga kapatid, yung hapon na, bigla akong nagulat, mga minamahal, yung aking uncle. Hindi niya ako kilala, pero kilala ko siya kasi noong panahon ng martial law, nandun na sila, na-press yung aking uncle, mga kapatid. Alam niyo po mga minamahal, nandun siya nasa dako ng Leyte. So nung makikilala, pero sa kilala ko siya, hindi niya ako kilala, lumapit ako sa kanya, bless. Kinukuha ko yung kamay, akala niya, yastasan ko yung relo niya, ginagano yung kamay niya. Sabi ko, mag-bless po ko, binigay. Sabi niya, sino ka? Sabi ko, anak po ko ng iyong kapatid. So, umiyak siya, niyakap ako. Alam niyo po mga minasabihan, dadaan na yung aming service na nag-sounding. Sabi ko, Uncle, hindi ako pwedeng makapag-usap ng matagal kasi anong ginagawa mo rito? Sabi ko, nag-sounding po kami, meron crusade. Ganun ba? So sabi niya, sige, naghiwalay kami, hindi kami nagkausap ng matagal. Yung aking punto, mga minamahal, yung Ormoc at saka Cebu magkalayo. Tatawid ka ng dagat, 5 hours sa barko bago ka makarating sa Ormoc. Pero mga minamahal, pinakita ng Diyos na walang imposible sa ating prayers. Amen. Pinaitulot ng Diyos yun para magkita kami. Dahil yun ang prayer. Nakalimutan ko na yung aking prayer, pero ang Diyos hindi nakalimot sa ating prayer. Ganon sa ating paglilingkod sa Diyos, yung bawat panalangin natin, mga minamahal, dinidinig ng Diyos. Mga prayers na sa mga paanan ng mahal na Panginoon. Hindi ba kalimutan ng Diyos yung inyong mga dalangin, Ever Amen? Yung mga prayers ninyo, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, hindi makakalimutan ng Diyos yung ating mga dalangin. At ang Diyos mo, mga minamahal, ay didinig sa bawat dalangin ng kanyang anak. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Ever Amen? At ang sabi ng Biblia, committing yourself firmly to do God's will and abandoning all action that offend God. Ang paghahanap sa Diyos, kasama ito. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, praise the Lord. Ito po, mga minamahal, committing yourself firmly to do God's will and abandoning all the things that offend God. Ever Amen. Committing yourself to do God's will. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, pag gawin natin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, tayo po ang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Committing yourself to do God's will. Committing yung ibig sabihin and firmly to abandon anything that offend God. Talikuran natin yung mga bagay na ito'y makapagbigay kalungkutan
sa Panginoon. Lahat ng ating gawin, lahat ng ating kilos pananalita, lahat ng ating ginagawa, tanggalin natin yung maka-offend sa mahal na Panginoon. Sa ating kapwa man, palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yan po ang mga minamahal ang kailangan natin sa paghahanap sa Diyos. Another thing, sabi po ng Biblia, mga minamahal, believing in and relying on God's as your ultimate helper. Confident, mga minamahal, that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Everybody say, amen. Maniwala tayo, sumampalatayo tayo sa Diyos. Yun po ang paghahanap sa mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia, those who seek the Lord will experience the peace and rest of God. Those who seek the Lord will experience the presence and the power of God. Those who seek the Lord will be able to stand firmly against their enemies. Everybody say amen. Kapag hinahanap mo ang Diyos, minapaglingkuran mo ang Diyos, hindi ka manlulupaypay. Everybody say amen. Hindi ka matutumba. Everybody say amen. Ang Diyos ang iyong kalakasan sapagkat palalakasin ka ng ating mahal na Panginoon. Kahit nasa gitna ka pa ng pagsubok, mga minamahal, ang Diyos ang magpapatatag sa iyo. Sapagkat ang Diyos, sabi ng Biblia, He show Himself a strong God in behalf of them that fear Him, those who seek Him. Everybody say amen. Ipakilala ng Diyos na isa'y Diyos na makapangyarihan. Ibig sabihin, mga minamahal, tinatawag na garbo ng Diyos ba? Everybody say amen. Iyon ang tawag sa Tagalog ng mga minamahal, pag sinabi natin credit ng mahal na Panginoon, ever say amen. Naipakita niya si malakas na Diyos, hindi sa kulelat na Diyos, ever say amen. Anong sabi ng banal na kasulatan? He show Himself a strong God. Ipakilala niya sa iyo na siya malakas na Diyos. Ever say amen. Ipakilala niya sa iyo na siya Diyos na dumidinig ng ating dalangin. Kaya congratulations sa lahat na nakakuha ng PR at saka working permit. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ipakita ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Everybody say amen. Anong sabi ng banal na kasulatan sa panahon ni Moses? Nang dalhin ni Moses yung mga Israelita doon, papuntang Kanaan. At pagdating nila sa Red Sea, yung Red Sea, dagat yung Red Sea. Mga minamahal, pagkatapos wala na silang no way out pa. Nandoon yung mga sundalo ng mga ni King Pharaoh. Hinabol sila ng mga sundalo ni King Pharaoh, mga kabayo at mga karo. At ang sabi ni King Pharaoh, ubusin sila, itira si Moses. Mga minamahal, nung ang mga tao nakita nila mga karo at mga sundalo, natakot sila. Sabi nila, Moses, ba't mo kami dinala dito, Moses? Dinala mo ba kami dito para mga matay dahil wala bang libingan sa Egypt? Dito kami mamamatay? Subalit ang sabi ng Diyos kay Moses, fear not. Ever say amen? Stand still. Pag sinabing still, ibig sabihin ng still, go straight forwardness. Ever say amen? And you may see the salvation of the Lord. Amen. Nang sila'y tumawid, ang dagat nahiwa, nahati ang dagat, sila'y nakalakad sa dagat. Naging mag-highway ang dagat para sa kanila. Nang makita ng mga sundalo ni King Pharaoh, sila'y sinubukan nilang tumawid din, mga minamahal. Bumalik ang dagat, nalunod silang lahat, pati mga karo. Ever say amen? Amen. Bago ko pa lang nakita mga minamahal na diskubre ang mga karo dito sa Red Sea. Ibig sabihin, kung nandoon yung mga karo, totoong nangyari, nagkaroon ng nagpinuksa sila ng Diyos. Ever say amen? Anong sabi ng Diyos ni King Pharaoh? The God of Moses is God, is God. Ever say amen? Ang Diyos ni Moses, ang Diyos na Diyos. Ang Diyos natin pinaglilingkuran dito, Diyos. Nagpakilala sa atin ng mahal na Panginoon na siya Diyos. Pinakitaan tayo ng mga himalaan ng Diyos. Ever say amen? Nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Sa ating buhay, testimonyo sa ating buhay, nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya mga minamahal, mag-aalinlangan ka ba sa kapangyarihan ng Diyos? Mag-aalinlangan ka ba mga minamahal ng Diyos ay nangusap sa iyo? Kinausap ka ng mahal na Panginoon kahit sa panaginip, kinakausap ka ng Diyos. Ever say amen? Ang banal na Espiritu Santo na sa puso natin, kinakausap tayo lagi ng mahal na Panginoon. Kaya ba natin baguhin ang ating buhay? Kaya ba natin ipagtiisin ang ganitong paglilingkod, mga minamahal? Pero nandito
nandito tayo mga minamahal, pinanghahawakan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Dahil mayroong banal na Espiritu Santo na pumasok sa puso natin. Yan ang Diyos mismo na nanahan sa ating mga puso. Everybody say amen. Kaya sabi po ng Biblia, mapalad po tayo sa lahat ng mapalad sa iglesia ito. Kaya sabi ng Biblia, 3 bagay ang sabi ng Biblia. Ang sabi po, kilalanin mo Diyos. Pangalawa, paglingkuran mo Diyos. At hanapin mo lagi ang Panginoon. Hanapin mo lagi ang Diyos. Gusto ng Diyos na malapit tayo sa Kanya. Ayaw ng Diyos, remember this word. Ayaw ng Diyos na gusto suluhin mo ang iyong problema. Everybody say amen. Magagalit ang Diyos. Mga kapatid, kapag gusto mong suluhin ang problema mo, ayaw ng Panginoon. Gusto ng Diyos, i-share mo sa Kanya ang problema mo. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Marami pa tayong pag-usapan sana mga